every bit of time, opportunity counts. Ayaw naming masayang yun. Kahit napapagod kami, gagawa kami ng way para mas makilala kami ng tao. Like for example, hindi man kami tumutugtog ngayon, wala kaming event. May social media. Magpapaingin kami sa social media. Mahalaga talaga no na tayo, we prepare ourselves doon sa opportunity darating. Now, kung complacent, kung wala tayong ginagawa, pag dumating yung opportunity, hindi tayo ready, masasayang yung opportunity. Welcome to In The Mix Podcast, your one-stop destination. Hey, what's up everyone? Welcome again to another episode of In The Mix Podcast. And for today's episode, of course, we have a new special guest. Pakilala ka naman. Hello, my name is Makoy Hidalgo, vocalist, guitarist of Orange District, and hello guys. Parang familiar sa akin yung last name na Hidalgo. Yeah. Marami din nagsasabi pero hindi natin siya masyadong binobroadcast. Sige. The reason is why it's familiar is because my siblings are Jeffrey Hidalgo and Arnie Hidalgo. Jeffrey Hidalgo is former member of Smoky Mountain with Geneva Cruz, Tony Lambino, and Smoky Mountain. Smoky Mountain. Ay, mga OG yan, no? OG. Yeah. Tapos si Ate Arnie, Arnie Hidalgo, siya naman ay ang bansag sa kanya ay R&B Siren. Nung kapanahunan na sikat siya, kasama niya sila JR, Nina, si Kyla. So kumbaga si JR ay R&B Prince, si Kyla ay R&B Princess, si Nina ay Soul Siren, tapos si ate ay R&B Siren. So siya yung kumanta ng Cold Summer Nights ni rendition. Own rendition niya ng Cold Summer Nights si Francis M. Tsaka True ni Spandibule. Wow. So talagang nasa family na kayo ng musicians, mga singers, no? Yes. Pero hindi ko siya inaano. Like, I don't tell everybody na, kapatid ko sila, Oh, so exclusive itong information sa podcast natin, yeah. Kasi, I don't know, maybe there's also one reason why I don't tell people because, yung, syempre, pinagdaanan din ng mga siblings ko. Yung siblings ko. Hindi rin kasi biro. Like, they really earn it. Like, yung spot na kung nasan sila ngayon, they deserve it. So, ayoko silang gamitin para lang din ako sumikat sa like personal gain, diba? Sa sarili ko. So, parang gusto kong makilala ko ng tao sa sarili kong like effort in my own way, like this. I have a band, Orange District. So, yeah, all right. So, kamusta ka naman ngayon, Makoy? How are you? I'm good. And I'm so happy to be here. Thank you for inviting me. And it's such an opportunity to do podcast. Actually, this is my first time like doing this kind of interview podcast because yes, na-invite ako through online interviews sa mga online radio guestings. Yeah. Yung mga radio sa Australia, sa US. Pero kasi first time ko talaga to. Iba talaga kayo, Mix Love. Grabe. Hindi ko maintindihan. Yeah, thank you. Thank you then for sa pagpapa-unlock nitong invitation namin to be our guest. The reason why kung bakit ka namin in-invite is we've known each other for a very long time now. Yes. Since NEC days ko pa. Yeah. Right? Oo, pandemic. Pandemic days pa. Oo. Kaputukan natin ng pandemic to. So, I'm so proud na, alam mo yun, malaking bagay si Sir Nems sa akin, personally, and sa banda ko. So, thank you. Marami kaming pinagsamahan nito guys ni Makoy. And actually, isa sa mga memorable day ko personally and my wife is kasama sila yung band nila na Orange District. Wedding band pala kami. Yeah, naging wedding band ko yung Orange District guys. So galing. Very memorable din talaga yon. And 2020 pandemic days no. Sila Makoy and his band Orange District, client ko na sila. And yeah, can you tell me about your band? Sino ba si Orange District? What kind of music that you play? And also, sino ba yung mga members ng band mo? Yeah, pwede mo bang pakilala yun sa ating mga viewers? Sure. Okay. Sige, a brief history about our band, Orange District. We've created this band way back 2019, September of 2019. Pero yung mga ka-members ko like yung mga ka-membro ko kasama
like I have my own band before, way back, I think 2013, 2010 to 2013 of that timeline. Tapos may mga nakakasama akong mga friends ko din. Like sumasali kami kasi sa sa mga Battle of the Bands. Tapos itong friends kong to, naisipan namin na bumuo ng banda. Like supposedly ang plano namin is variety band. Like tutugtog kami sa mga bars, wedding, Events. basta events, name it. So ayun, kasi nagsubok kaming mag-practice, yun nga, September 2019, bahay-bahay lang muna kasi hindi, like, nag-uumpisa pa lang naman kami, wala pa naman kaming ganun na, like, pyesa na namin. So, ayun, hanggang sa nag-studio kami, tapos, kamalas-malasan kasi unang studio namin, after that, pumutok ang COVID 2020. So, naalala ko yun, doon na kami nag-i-start mag-rehearse talaga sa inyo. Like, we've tried other studios sa Marikina, pero we like subok lang, like alam mo yun, parang trip lang. Pero yung kasi yung talagang kami ng mga kanta, nag-practice talaga kami ng mga pyesa, ganun. Tapos yung mga original songs, sumubok kami. Doon na mismo sa NEC studio. Doon na kami nag-umpisa. Tapos, ayun nga, we've created this band 2019. Tapos, until now. Pero ako na lang po natirang, sad to say, ako na lang po natirang original member ng Orange District. So, marami ang pinagdaanan ng Orange District. Pero I'll tell you that later on. Pero yun nga, Orange District, if you're asking bakit ba Orange District, it's because Orange, similar name niya is happiness, joy, sunshine, 'di ba? So, and yung district is another term of it is community, group, city. And the reason is bakit pinagsama namin siya Orange District, because we want to bring happiness through our community or through this city by means of this piece or songs that we have. So parang yung mga songs namin is all about freedom, love, happiness. Yun. Very So, positive yung very vibe. positive yung Yeah. vibe. Oh. Yeah. Yung music kasi namin ginagawa namin siya parang city pop, Japanese city pop. Pero mas mabigat siya na onte, kaya ang current genre namin is alternative indie pop. So, yun ang Alternative namin. indie pop. Indie pop, yeah. Pero nilalagyan namin siya ng flavor ng With a Japanese touch. Oh, Japanese touch, city pop. Oh. yeah. Pero kasi mas pasok pa rin siya sa pop. Pop Yun, music. yun. So, let's say OPM. OPM, ganun. OPM yeah. talaga. And you are the vocalist? Vocalist, yes. Ah, Ako po ang vocalist, guitarist, and I have 3 other members, which is Eman Jericho on drums, si Kit Gonzalez on bass, and JM Centeno on guitars or lead guitars. We have a session keyboardist, kasama namin minsan si Drew Convento, but yun nga, kami lang di usually 4. So yun. There, like gaya nga nasabi ko, we've started 2019, maraming nangyari, like nag-pandemic, tapos iba't iba ang naging members dahil they come and go. come and go, dahil yung original vocalist talaga ng Orange District, nurse siya. Ngayon nasa States na siya. So yun, si Alvin Andoy na current sa West Virginia, USA. Shout out, brother. And yung iba ko mga members busy din sa work. So kailangan ko mag-step up as vocalist. So medyo mahirap sa part ko, challenging. Kasi ang minaster ko po talaga na instrument ay drums. Yun, ever since. So, parang usapan namin, ang setup ng Orange District, drummer lang ako, sa likod lang ako. Pero di ko akalain, by 2020 to 2021, naging vocalist po ako. Ikaw naging frontman, no? Ako naging frontman, which is nakakagulat. Ang laking adjustment. So,
ayun, wala naman tayong choice. So, until now, ito na. So, Okay. And then how do you adjust? How do you cope up from being a drummer na tapos ngayon nasa ano ka na, nasa frontman ka na. Iba kasi yung challenge, 'di ba? Iba kasi yung Oo. pressure kapag ikaw yung frontman, ikaw yung nagdadala sa buong banda. mismo, iba yung iba kasi yung feeling na nasa likod ka lang, na nasa front ka and dinadala mo yung banda. And iba din kasi yung pressure na while you are playing instrument, iniisip mo yung lyrics, tumatakbo sa utak mo. Then after the lyrics, iniisip mo pa yung sasabihin mo sa mga tao. Yeah, you spill. Yung mga spills whatsoever. Yung gap na walang tugtog yung banda, if-fill in mo yun as frontman. So, noong time na tumutugtog ako as drummer, hindi ko naisip yung mga ganyang bagay. Like, ang iniisip ko lang, you have to create beat, Keep the band pattern, keep the tempo sa yes, banda. yung mga pattern, ganyan. Tapos, second voice lang. Pero, nung nag-step up ako, sobrang na-challenge ako. Kasi, before, tumutugtog ako sa, yung nga, na-mention ko na nagba-Battle of the Bands kami. Front ako nun. Pero kasi, trip-trip lang naman eh. Like, hindi ko naman siya talagang like, kinakareer pa nung time na nun. Ngayon lang talaga nag-iba yung setup na parang sabi ko, parang nabigla ako. So, pero, I'm happy with the result kasi talagang tsinaga namin lahat ng mga from previous band members ko up until now, yung pinaka-last na wave nung mga members ngayon. So, I'm happy with the result. Kaya ang ganda nung takbo na ngayon ng Orange District from 2019 up to this year. So, yun. Yeah. And so far, how many songs na yung na-produce nyo or na-release nyo sa mga platforms? Right now, we have 5 Five singles in all platforms. Kasama dun yung 3 minix. Okay. Tapos, actually, nung time na nag-record kami sa NEC, gusto lang namin magkalaman yung Spotify namin, lahat ng platforms namin. Kaya we're planning to like do it again, redo the songs, and then currently, yun nga, meron kaming new release song which is Tagpo, na nagkaroon kami ng single launch and music video launch nung nakaraan. Ginawa namin sa Viva Cafe. So, yun. And last year, nag-release din kami ng kanta na All Over Again. It's a wedding song, by the way. Pero ginawa ko yung kantang yun way back 2013 pa. So, very, sa lahat ng kantang ginawa ko or ginawa namin dito sa Orange District, ang pinaka tumatak talaga sa aking kanta is tong All Over Again. Kasi parang pag kinakanta ko siya, parang mixed emotions eh. Like, I'm happy, at the same time nalulungkot ako, tapos parang pag nag-iisip ako, nag-reminisce ako, parang merong mga heartaches, mga ganun. Ang daming emotion. So, mamaya, kwento natin. Sure. Sige. Basta yun. Yeah. 5 songs. We have 5 songs. So, if you have time, you can check our music, available in all platforms. So, Alright. So, yeah, let's run through the questions. Simulan natin. So, since alam ko, nakwento mo kanina sa intro natin na sa family mo talaga, may dugong musician na kayo. Right? Pero, ikaw, tatanong kita personally, what inspired you to become a musician and eventually become the frontman of your own band, Orange District? actually, marami akong inspiration sa buhay. Dahil siguro lahat naman ng tao hindi nagiging madali ang takbo ng buhay, 'di ba? So, pero ako kasi iba kasi yung sa akin, like naging inspiration ko talaga ever since yung mga kapatid ko. Like si kuya at si ate, ever since yan. Like they always tell me ano yung mga do's and don'ts sa music. Like nandyan sila at may back, like ever since naman ng bata pa ako, like they push me also na try to sing, ganyan. Tapos with the help of our mom, yan, shout out mama, na kasi si mama, tsinaga kami talaga magkakapatid, like tsinaga kaming turuan kumanta. Like sila kuya, mga bata daw sila, pinapalo pa sila noon, ganun. Pero ako naman, swerte naman di ko na ma-experience. Pero alam mo yun, grateful ako na I have a family na sobrang nakasupport sila sa music. And kaya sila din yung nagiging inspiration ko ever since
na kung bakit ako nandito ngayon sa pagbabanda. Like iba yung ginagawa ko kasi si kuya ay balladeer. Si ate ay R&B. Tapos ako naman kasi parang gusto ko I want to create my own name in a different way. Gusto ko makilala ako sa kung ano talaga yung nagpapasaya sa akin. Kung ano yung mas komportable ako, which is itong banda. Which is Dito ako magaling banda, parang ganun yeah. Di ba? Doon tayo kung saan tayo master, ganun. Yeah. Pero kasi nga, marami ako inspiration. Yan, yung mga kapatid ko, yung family ko. Tapos, syempre, may mga sikat na artist ngayon. Like, for example, si Rico Blanco, si Corix, isa yan sa mga idol ko, si Mayonnaise, Silent Sanctuary, syempre. Pag yung mga solo naman, like, sobrang hands down ako, like, na starstruck ako until now. Hindi ko siya makausap pag nakikita ko siya everywhere. Si Noy Bolante. Like, gusto ko siyang like ganito makausap. Like, alam mo yun, may nagtanong nga one time sa akin, may nag-interview sa akin. Like, sino yung favorite artist mo na na makasama ganun sa na dinidream mong makasama, makausap ganun. Sabi ko sa inyo, Bolante, anong gusto mong gawin nyo? Parang ganun. Gusto ko magtongyang kami. Yung parang nagluluto kami, nag-uusap. Parang ko si Noy Bolante. Yeah, paglulutuan kita ng mga anong gusto mo? Beef, pork, mga ganon, shrimp, gusto mo para shrimp? magkaroon lang kayo ng casual time na magkausap. Parang ganun, parang tatanungin ko siya kung ano ma-advise mo sa akin personally, paano ba pwede ko i-improve, mga ganon. Something like mentorship na informal. Parang Yes, correct. Well, although ganon din naman sa mga kapatid ko. Like, I always ask them, ano pa yung mga dapat kong gawin, ano pa dapat yung mga i-improve ko, ganyan. Pero pag magkakasama kasi kami, pamilya, like kami, magkakapatid, hindi kami nag-uusap about music. Like, we just make the most out of it. Like, if it's family bonding, family na talagang out of music. Siguro makikinig kami ng some music, pero alam mo yun, hindi kami nag-uusap about music. So, about it's a good career. thing. About career. Kamusta? Like, kamusta ka? Pagod ako sa kasi galing ako sa guesting, ganyan. Ganun sinasabi ni kuya. Ni ate, ganun din. Like, ganun. Pero sa ate kasi, hindi siya nakatira dito eh. Like, kasi siya, US citizen na siya. So, yung husband niya ngayon ay isang US citizen. So, doon na siya nakaano sa Las Vegas ngayon. So, madalang namin taga siya makita. Like, ngayon, nandito siya sa Pilipinas. Like, she will spend 2 weeks here, but then on 27, kailangan niyang bumalik na doon kasi may trabaho na siya doon. So, Viber na lang, usap lang, video call, gano'n. So, ang madalas na nakakausap ko dito sa Pinas si Kuya. So, kaya sila talaga yung nagiging inspiration ko sa music. Including all the artists that I've mentioned before. Actually, isa sa mga kasi rin kailangan natin for us to thrive bilang mga musicians or artists is yung inspiration natin. Someone that nilook up to natin na naabot na yung gusto nating marating. Right? Mismo. So, bilang isang bandista, meron tayong parang pinaka-memorable na experience. And pwede mo bang ma-share yan sa ating mga viewers? Yeah, actually, lahat ng events or gigs are memorable. Like, walang daplis. Like, I really cherish or value lahat ng events or gigs na ginagawa namin ng buong banda. Pero I'll name some few. Pinakatumatak sa akin yung number 1 is yung nag-Toycon kami. Toycon year 2023 and 2024. So, ang daming toys. Daming tao. Like, kayo, guest kayo dito? Oo, guest kami. Kinuha kami ng Toycon for 2 consecutive year. Tapos, ayun, binigyan nila kami ng mga, yung sa mga loot, yung mga, may mga laman na na mga laruan, ganun. So, natuwa namin yung mga anak ko. So, yun. Natuwa din yung mga anak nung kabanda ko. So, anyway, isa din yun sa memorable kasi parang ibang klase yung audience doon. Like, it's a different audience. Like, ang daming naka-appreciate nung namin, ng music namin doon. Kasi, Toycon is like, dapat tumugtog ka ng anime songs, mga ganyan. Dapat in-relate dun sa mga toys, di ba? Yeah. Pero tumugtog kami na original doon. Parang kami,
okay lang po ba tugtog kami ng original? Yeah, go. Tugtog kami, original. So, tuwa sila. Natuwa lahat ng tao. So, isa yun sa mga memorable gigs. And may isa pa yung, recent nga lang, yung sa concert namin ng kami magkakapatid nitong April 12 sa Viva Cafe. So, parang yun nga, tumugtog kami buong banda, Orange District, sa kuya ko tsaka sa ate ko, tsaka kay Sam Shof. Tapos kami tumugtog din kami doon. So, ang ganda nung event na yun na parang sobrang successful, dati pinapangarap ko lang yon na makasama ko yung mga kapatid ko sa entablado, pero ngayon parang nangyari na siya. So, Kaya dream come true sobrang na. dream ko, Yeah. isa na natupad na yung pangarap ko. So, happy ako doon. Tsaka may isa pa yung nagkaroon kami ng mga mall shows sa Robinsons Metro East, Robinsons Galleria South. Yun. Isa yun sa mga may mga tinutugan din kami mga festival. Pero yun nga, going back dun, lahat ng gigs, lahat ng events, memorable sa amin. Kasi parang, you have to, parang i-cherish yung lahat ng mga nangyayari sa'yo. Kasi, you'll never know, di ba? Kasi, hindi natin alam kung gaano tayo katagal dito. Di ba? At hindi ko rin alam kung gaano katagal magtutugtog sa Orange District or kung gaano katagal yung banda namin. Kaya talagang sinusulit namin ng bawat oras, performance na doon kami. Parang perform it's like your last. Parang gano'n. Kaya, yun. Nabanggit mo kanina about sa pangarap. About sa pangarap. Ano bang yung pangarap mo para sa banda mo? Like yung Orange District. Ano yung dream mo para sa band? Well, lahat naman ng banda, pinapangarap yon na it's like makilala ka ng tao, like mabigyan kayo ng opportunity na nandun kayo sa isa sa mga kinikilalang artist or band sa industriya na to. Pero kasi kami, hindi talaga namin siya like totally fino-focus ngayon. Like, yeah, gusto namin mangyari yon. Pero kasi, sa mainstream. Gusto namin siya mangyari. Pero kasi parang, pag masyado namin kasi yung iniisip yon, nandun lang kami, parang masyado kaming magmamadali, ganun. Mawawala yung enjoyment eh. Yeah. So, kailangan talaga, like, kami, mag-enjoy kami ngayon, gagawin namin to, magigig kami sa mga production, kung saan yan, kung sinong mag-PM dyan, na tara, interviewin ka namin, interview namin kayo, mag-guest kayo dito, go lang ng go. Kasi, hindi mo na yan magagawa kapag ka na eh. Pag matanda ka na, masakit na mga kalamnan mo, mga likod mo, di ba? May mga nararamdaman ka na. So, hanggat kaya mo pa, gagawin mo talaga. Hanggat kaya pa namin, gagawin namin. Yun ang rule namin. Kaya mag-enjoy lang, gawin lang to. Malay mo, hindi natin alam. If mabigyan ng chance, hindi mabigyan. Pag hindi, okay lang din. Diba? Kumbaga, you just have to show up every time na may opportunity. Yeah. Saka na-achieve naman namin, Sir Nems, yung gusto namin mangyari before. Simula nung inumpisahan namin tong bandang to. Like, nangyari naman na yung mag-release lang kami ng kanta. May maka-appreciate lang na tao, okay na yun. The rest will follow. Diba? Yeah. The rest will be history. Pero kung, alam mo yun, kasi kung mag-focus ka nga lang sa gusto ko mag-mainstream eh. Pero wala ka pa nare-release na kanta. Diba? Or wala ka pa talagang totally kahit 1/4 na mapatunayan sa sarili mo na meron kang nagagawa para sa sarili mo or sa banda mo. Hindi talaga siya mangyayari. So, kaya nga sinasabi ko, very proud ako sa bandang to kasi as in from scratch, wala talagang nangyari. Like, hindi namin alam kung ano talagang magiging takbo nitong bandang to. Like, until now, we are proud na ito yung nangyayari sa amin. Like, paunti-unti may nakakakilala, paunti-unti may nakaka-appreciate ng music namin. Kaya, sarap na sa feeling. Masarap sa feeling. Nakikita ko nga sa mga post mo na may mga guestings kayo sa mga schools, di ba? Oh, Tapos schools. may nagpapa-sign na sa inyo, di ba? Diba? Ang sarap sa feeling ng gano'n. Tapos may mga kumukuhang radio stations like MOR, IFM. Kaya alam mo yun, hindi siya binubuhos ni Lord agad-agad. Like, hindi kami, siguro kasi parang nire-ready din kami as a band. Like, eto, papa-experience ko muna sa inyo to. Like, hindi ko kayo masyadong bubugbugin. Kasi kapag binigay ko sa inyo yung spot na yon, ay,
Baka masayang lang rin. Hindi, tsaka baka mabigla kayo. Oo, Like, yeah. baka Oo. pag inilagay ko kayo sa spot na yon, nandun na kayo sa mainstream, baka yung project, Ma-overwhelm. ma-overwhelm kayo. Kaya siguro, hinahapayawan niya to at least eh. Hindi na naisip ko sa buhay pagbabanda na parang, isa din yan sa parang drive ko kung bakit ako nagpapatuloy. Kasi parang, siguro ito talaga yung purpose ng bandang to. Ito talaga yung purpose ni Lord sa amin na hindi kami masyadong binubugbog sa projects. Hindi kami binibigyan agad ng malaki. Kasi gusto niya siguro talaga maging ready tayo lahat. Ready yung kami, individually, as a band, and syempre yung mga taong nakapaligid sa amin. Like yung mga taong nakasupport sa amin. So, yun. Kumbaga, nasa proseso kayo into greatness. Yeah, to Oo. greatness. Kasi talaga. minsan, pag nag-ask tayo kay Lord na, Lord, bakit antagal? Bakit hindi mo pa kami binibigyan ng break? Ang sagot ng Lord, kasi piniprepare ko pa kayo. Siguro kung bibigyan tayo ng Lord ngayon papasikatin ko na kayo, bibigyan ko na kayo ng break. Tapos, hindi natin mapanindigan. 'Di ba? Masasayang lang rin 'yan. Ito. That's why the Lord is preparing us. Kumbaga dumadaan tayo sa proseso. And I think lahat naman dumadaan tayo. For us to be a great musician, for us to be a great artist, kailangan natin pagdaanan ng mga 'yon. Mismo. So that we'll be able to handle yung pressure ng nasa taas. Kaya nga, hindi ako mag-mention ng artist, but some artists or bands, kaya sila nagde-decide na break up, mag-disband. Like, because binigay sa kanila ng bigla, then hindi nila na-maintain. Yeah. Like, nandun yung momentum, hindi nila alam mo yung tawag doon, na keep, na alam mo yun, yung band, kung ano yung objective talaga ng banda. And syempre, siguro, hindi sila well prepared dun sa mangyayari. Binigyan sila ng malaking malaking fame, nakilala sila. Marami akong Yeah. marami I know akong some kilala. too. You know some as well. Marami akong kilala din na alam mo yun, from band naging solo, tapos banda nag-disband. Marami akong kilala. So, nakakalungkot kasi isa din ako supporter ng mga bandang yan. Pero I mean, sayang eh kasi kaya nga kami sa Orange District, we make sure na we just every bit of time, opportunity counts. Like, ayaw naming masayang yun. Like, kahit napapagod kami, yung katawang lupa namin, hindi na kaya. Like, gagawa kami ng way para mas makilala kami ng tao. Like, for example, hindi man kami tumutugtog ngayon, like, wala kaming event, may social media. Magpapaingin kami sa social media. Yeah. Like, we will do our best to promote the band, to promote our music. Kasi yun yung kailangan. Like, kailangan you have to prepare. Yeah. For sabi nga, the big one. Yes. Kasi mahalaga talaga yung preparation. Kasi when preparation meets opportunity, Yun. that's where yung break happens, di ba? Yun na yun, When mismo. preparation meets the opportunity, boom, sasabog Mismo, yan eh. mismo. That's why mahalaga talaga na tayo, we prepare ourselves doon sa opportunity yung darating. Now, kung we're just complacent, kung wala tayong ginagawa, pag dumating yung opportunity, hindi tayo ready. Di ba? Masasayang yung opportunity. Yan ang hirap sa mga tao ngayon eh. Parang, they don't do something. Like, parang, mas magreklamo pa na wala naman nangyayari. Parang, di ba? Nangangarap lang sila. Oo, Ang nangangarap laki lang. ng pangarap pero wala naman silang ginagawang action Mismo, towards yeah. that pangarap, Mismo, di ba? mismo. It is important na habang may malaki kang pangarap, habang nandun yung drive mo to achieve that dream of yours, kailangan ginagawa mo yun ng action. Ngayon, ang dami ng platforms na pwede nating i-maximize. Every time na idle tayo, wala tayong gigs, wala tayong events, can be active sa social media. There's a lot of ways for us to promote yung ating venture. In your case, banda. In my case kasi ako, business. So, every time na wala kaming client, I'm thinking of something na para maging productive ako. Tama. And gumagawa ako ng content. Gumagawa ako ng podcast. Galing nito. Diba? So, ways for us to really get into that dream of ours is to take action. Mag-take action ka. Hindi sapat na hanggang ka na lang, hanggang dream, hanggang pangarap. Tama. You have to take action doon sa pangarap mo. Kaya guys, sa mga manonood,
don't forget to support like this podcast or lahat ng mga kilala nyong ano. Kasi yung it's not easy na magtayo ng ganitong business, magtayo ng banda or whatsoever kung anong ginagawa nyo. Yeah, Kasi true. yung support lang na ano like ang ano kasi ngayon verbal marketing like recommendation ba? Kaya ako maganda nga yung ganito yung may podcast, 'di ba, pag walang client tulad niyan. Tapos kami naman din pag wala naman kaming tugtog like bukod sa pahinga binubugbog namin yung social media like promote sa ganito ganyan. So ang daming paraan. Yeah. So instead of you like magreklamo sa buhay, like napapagod na ako, ang daming ganap. Do something na mas magiging productive ka para di ba? Naniniwala ka ba na kayang palitan ng technology ng AI ang mga musicians from scratch without having any knowledge, background sa music production? Totoo. Kahit hindi ka marunong tumugtog ng instrument or kumanta, kaya mong gumawa ng lyrics, ng arrangement.